Ngayon ay usap-usapan ang pag-akyat ni Bitcoin sa presyong $91,000. Lalo na matapos ang paglabas ng inflation data mula po sa US Consumer Price Index o CPI. Dahil sa balitang ito, tila nagiging mas volatile o mabilis ang galaw ng presyo ni Bitcoin. At may mga analyst na nag-aabang kung aabot pa ito sa presyong $100,000 sa mga susunod na linggo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit tumaas ang presyo ni Bitcoin at ano ang mga bagay na maaring magpaabot sa presyo nito ng hanggang $100,000 at higit pa. Aalamin din natin ang pananaw ng mga analyst at ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang koneksyon ng CPI sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin? Para mas maintindihan natin ay ano nga ba ang CPI o Consumer Price Index? Ang CPI ay isang indicator na sumusukat sa average price level ng mga pangunahing bilihin at serbisyo tulad po ng pagkain, upa at gasolina sa US. Kapag tumataas po ang CPI, ibig sabihin ay tumataas ang inflation o bumababa ang purchasing power ng pera. Kaya marami ang tumitingin kay Bitcoin bilang alternatibong store of value para protektahan ang kanilang pera laban sa inflation. Kapag mataas ang inflation, mas nagiging attractive si Bitcoin sa mga investors dahil sa kakayahan po nitong tumayo bilang digital na asset na hindi madaling maapektuhan ng mga pagbabago sa ekonomiya. Ayon po kay Ginoong Michael Van de Poppe, ang Chief Investment Officer ng MN Consultancy, bago ilabas ang CPI report, nasa $87,000 si Bitcoin at mukhang may pressure ang altcoins dahil sa anticipation sa resulta ng report. Sabi pa ni Ginoong Van de Poppe, ang $80,000 ay magandang entry point sakaling bumaba ang presyo. Pero kung magtutuloy ang bullish trend, $100,000 ang susunod na target. At totoo nga, hindi bumaba ang presyo, kundi lalo pa itong tumaas at umabot ng $91,100. Ngayon ay bakit hindi naman natitinag ang mga long-term holders ni Bitcoin? Kahit pa volatile ang presyo ni Bitcoin ngayon, nananatiling matatag ang mga long-term holders. Base po sa datos ng Glassnode na ibinahagi ni Ginoong Ali Martinez, hindi nagpapakita ng extreme greed ang mga long-term investors. Bagkus nasa green greed zone pa lang ang kanilang sentiment. Ito ay isa pong positibong sign dahil historically ang peak prices ni Bitcoin ay nangyayari kapag ang sentiment ay nasa blue extreme greed. Dahil dito ay naniniwala ang ilang analyst na may room for growth pa ang presyo ni Bitcoin at may potential pa itong umakyat sa mas mataas na price level. Ito po ay nagpapakita ng matibay na tiwala ng mga long-term holders na hindi basta-basta nagbebenta kahit pa nagkaroon ng malaking pagtaas sa presyo. Para sa kanila, maaga pa para mag-cash out dahil naniniwala silang malayo pa ang mararating nitong si Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst tungkol sa future price ni Bitcoin. Ayon naman po kay Ginoong Samson Mao, siya po ang CEO ng Jan3, possible raw na umabot ang presyo ni Bitcoin sa 7 figures o higit pa. Dahil sa mga macroeconomic pressures gaya ng tumataas na public debt ng US kung saan ngayon ay nasa $35.95 trillion na. Ayon po kay Ginoong Mao, may posibilidad na ang US ay mag-adapt ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang sistema, halimbawa po sa pamamagitan ng pag-rebase ng kanilang dollar sa Satoshi, ang pinakamaliit na unit ni Bitcoin. Kung may mangyayari po ito, magtutulak ito ng presyo ni Bitcoin sa mataas na level at maaaring umabot po ito sa $100 million per coin ang halaga nito.
Kaya sobrang taas. Ayon din kay Ginoong Mao ay posibleng abutin ni Bitcoin ang $100,000 bago po matapos ang taon na ito. Lalo na tumataas ang demand para sa Bitcoin-backed Exchange Traded Funds or ETF. Ito ay isang uri ng investment fund na nagfa-follow sa presyo ni Bitcoin. Kaya kapag tumataas ang demand sa ETF, tumataas din ang presyo ni Bitcoin dahil maraming investors ang naglalagay ng pera sa crypto market. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Yan, ang pag-akyat po ni Bitcoin ay meron po itong malaking epekto. Kapag tumataas ang presyo, maraming oportunidad para kumita ang mga may hawak or holdings ng Bitcoin. Pero syempre, may risk din na kaakibat ng mataas na volatility sa market. Kapag biglang bumaba ang presyo, matapos po itong tumaas, possible rin ang malaking pagkalugi kung hindi tayo handa sa ganitong fluctuations. Sa ngayon, magandang pagkakataon po ito para sa mga long-term investors na nagbabalak pang hawakan ang kanilang Bitcoin ng matagal dahil sa potensyal po nitong tumaas sa hinaharap. Pero para po sa mga short-term traders, kailangang maging maingat dahil mabilis magbago ang presyo ni Bitcoin at maaring mawalan kung hindi magagamit ang tamang strategy. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Kung titingnan natin ang insights mula sa mga eksperto tulad po ni Ginoong Van de Pope at Ginoong Samson Mao, malakas ang posibilidad na si Bitcoin ay maaring umabot po sa presyong $100,000 o higit pa. Dahil po sa epekto ng inflation at interest ng institution tulad ng ETF, nakikita natin na may positive outlook para kay Bitcoin. Lalo na kung magtutuloy-tuloy ang macroeconomic trends na nagtutulak sa demand para dito. Para sa akin, maganda ang pagpasok kay Bitcoin kung nakahanda ang isang investor sa long-term na paghawak or pag-hold. Lalo na kung ang pananaw ay proteksyon laban po sa inflation at pangmatagalang kita. Sa kabilang banda ay mahalaga pa rin ang tamang risk management dahil kahit mataas ang potential reward, hindi po ito biro. Hindi rin biro ang risk at pag-invest sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.